So, good morning mga kayabe. So, nandito tayo mga kayabe sa garahe natin mga kayabe. Mayroon tayong gagawin mga kayabe na 4HL1 mga kayabe. Ang gusto ng may-ari, ipa-vlog daw. Kumbaga marami na rin kumalikot ito mga kayabe. Last touch tayo nito mga kayabe. Last touch tayo. So, ang issue nito mga kayabe is halo ng tubig sa radiator. May pressure siya. Ayan yung langis mga kayabe. May overheat na to daw dati, may issue na ng overheat. Tapos ano daw, ilang bihis na daw yung binaba yung oil cooler. Yung oil cooler dyan, ganun pa rin daw. Hindi pa rin nawawala itong itong langis. So ngayon mga kayabe is babaklasin natin yung cylinder head. Check natin lahat kung ano nagiging problema. So kung bago ka sa YouTube channel mga kayabe, huwag kalimutan i-like, i-share mga kayabe yung ating video. I-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So yun lang mga kayabe, just keep on watching. So yun mga kayabe, binuksan na natin yung valve cover. Ito na yung mga kayabe, yung injector na CRDI. Yan mga kayabe, tanggalin natin to. Yan, wala ka naman ligaw dito mga kayabe, kasi pagbalik dito mga kayabe, nakaposisyon yan, hindi yan magpapalit-palit. Pagbalik mo yan, nandun pa rin nakaposisyon, kasi nakapurma na yan siya kung saan siya nakaposisyon. Pagbalik mo, ganun pa rin yan, wala kang ligaw. 4HL1 4HL1. So yun mga kayabe, tanggalin natin to, itong mga connection sa injector niya mga kayabe. Yan ang tinatawag mga kayabe na tubig at langis. Ayan. Pagkatanggal yan mga kayabe, lagay natin dito. Kumbaga wala ka naman ligaw dito mga kayabe, kahit tanggalin mo siya, huwag kang matakot. Yan, halimbawa yan mga kayabe, tinanggal mo, pagbalik mo yan, nakaposisyon pa rin yan. Yan, hindi yan magkapalit-palit dito. Tira na lang kung matatanggal to mga kayabe. Ito, tira na lang kung matanggal to, maliligaw ka. Pero yan, hindi ka maliligaw kasi may lock yan mga kayabe. Pagbalik mo, nandun pa rin yan nakaposisyon. Bago natin ito bunutin mga kayabe yung camshaft, as usual mga kayabe, i-timing muna natin yan. I-top bead muna natin yung piston number 1. So yan mga kayabe, yan. Ito yung construction niya mga kayabe yan. So ito yung return niya mga kayabe, kailangan natin tanggalin yan hanggang dito yan mga kayabe. Return niya yan ng diesel. Ito mga kayabe, ito return to. Yan pabalik. So as usual mga kayabe, wala namang problema to sa makina. Ano lang, halo lang to. So welcome back mga kayabe. Ayan mga kayabe, yung position mga kayabe, yung injector, camshaft, ito ang ginawa natin mga kayabe. Nilagyan natin siya ng lock dito mga kayabe. Lagyan natin siya ng lock, lagyan pa natin siya ng bicycle. Pwede naman bicycle mga kayabe alisin, pero
mamaya rumilis niyan mga kayabe. For safety reason mga kayabe, may vice grip siya. So bubunutin natin yan mga kayabe para hindi po siya, purpose niyan mga kayabe, para hindi siya magbago yung timing, kasi ito kasi may tensioner kasi ito, nagti-tension to yung kalahahan, halos 1/4 yung nagre-release yan. Ngayon pagbalik kailangan 0-0, ganun pa rin yung posisyon, kaya sinadya natin ng ganyan. So kanya-kanya natin yung diskarte mga kayabe kung paanong posisyon mga kayabe na pagbaklas at saka pagkabit. So yun mga kayabe, magbabalik kami mamaya mga kayabe, just keep on watching. So yun mga kayabe, ang gagawin natin mga kayabe bago natin siya bunutin, timing na natin mga kayabe, top dead center na natin mga kayabe. Yan mga kayabe, yan naka-top dead siya. Nakita mo yung unang guhit mga kayabe, yan nakatapat na siya sa parehas, pulley, ito lang siya pulley, tapos sa gilid yung siding. Yung unang guhit mga kayabe, doon mo itatapat, top dead center yan. Tapos sa rocker arm naka number 1, pangalawa, pangatlo dito mga kayabe. Nakita niyo yung guhit ng palad mga kayabe, yung ngayon mga kayabe, yung marking, yung dot, kailangan nakatapat siya dito mga kayabe, nakahiga. So ngayon mga kayabe, bubunutin natin to. Papakita ko sa inyo mga kayabe kung paano posisyon nito mga kayabe bago nyo bunutin mga kayabe. Dapat hindi yan maghiwalay, kailangan mga kayabe, kasi pag binunot mo ito mga kayabe, iigkas yan. Kailangan yan tusukin or ipitin mo ng vice grip. So yun mga kayabe, binuksan na natin ito mga kayabe yung intake. So puno siya ng mga kayabe, hindi naman ganun puno, pero dito banda mga kayabe, sa PCB ito kasi nag-hold mga kayabe ng hangin. So isa yan mga kayabe, kung napupuno ito mga kayabe yung PCB na ito mga kayabe, magkakaroon siya ng lubay kasi walang return yung hingahan niya. Kumbaga yung hingahan ng makina, dapat mayroong hingahan papunta dito mga kayabe, dito palabas papunta sa makina, hihigupin niya uli yung hangin. Kaya yung problema niya mga kayabe, katulad na pupuno na siya, dapat yung hinga niya palabas nandito na sa loob, kaya magkakaroon ng pressure, akala mo blue by na. Kailangan natin ito linisin mga kayabe, kita mo yung yan, slots mga kayabe, tignan mo. So yun mga kayabe, i-replace natin ito mga kayabe, sasalang natin sa machine. Tapos bubunutin natin yung heater plug dito kasi yung nakatamaan na. Hindi pa muna. Yan. So yan mga kayabe, mga kayabe, sunog na sunog mga kayabe, sunog na sunog. Tapos ito mga kayabe, ito tubig. Ito tubig, ito langis. Ayan ito tornilyo na ito mga kayabe, ito tubig to. Ngayon mga kayabe, pag umangat na to, bingkong metal pa din, nakaangat na to, ito dito, possible na itong langis na to pumapasok dito, either dito, ito mga kayabe, tubig to, ito langis. Dito ang medyo masama mga kayabe, ito sunog na sunog yan mga kayabe, sunog na sunog. So mainam na mga kayabe na naibaba natin, pati yung slip ng injector, palitan na natin ng o-ring. May mga o-ring yun mga kayabe, palitan na ng o-ring nito para sigurado ang dito na sa baba. Sa wheel cooler wala na akong mga kayabe, kasi nandito nakita ko ng mga kayabe, dito masama ang tama. Wala na tayo sa wheel cooler mga kayabe. Tingnan mo mga kayabe yung dito sa block, sama na tama.
Sunog na sunog. Yan. Sunog na sunog. Langis, tubig. Ito langis. Ito langis to, tubig. Ito langis. Ito. Langis, tubig. Ayan o, tubig o. Ayan o. Masama na talaga mga kayabi. Kaya makikita nyo yun mga kayabi pag sinalang natin sa machine shop. Sa machine. Makita natin yung metal patik ng cylinder head. So yun mga kayabi, yung cylinder head mga kayabi, sinalang na natin dito sa machine. Nire-repis na natin. Ngayon mga kayabi, ito yung status nya. Dito tumama. Dito hindi siya tumama. Dito sa dulo tumama. So ibig sabihin mga kayabi, may metal patik itong cylinder head natin mga kayabi. Yan, tinan mo. Kasi kung pantayan mga kayabi, dapat hanggang dito yan, tinamaan ng talim. Tinamaan ito ng talim ito. Kaso dito mga kayabi sa ilalim, sa gitna, hindi tinamaan. Yan o. Tapos dito tinamaan. So maliwanag mga kayabi na bingkong yung cylinder head natin. So yun mga kayabi, pinakita ko sa inyo kung ano yung dahilan sa paghahalo ng tubig. Halo ng langis sa tubig sa radiator. So yan, kita nyo na yung iba mga kayabi, pero bingkong talaga. So yun mga kayabi, mula dito mga kayabi, mga pantay na siya hanggang dito mga kayabi. Kaya lang pag lumahanggang dito yung mga, pag lumampas na siya dito na pantay na yung kain, okay na yan. Nakita nyo naman mga kayabi kanina, laki talaga ng difference. Dulo-dulo lang yung tinamaan ng talim. Ayan o. Sasakop na. So welcome back mga kayabi. Finishing touches na tayo mga kayabi. Natapit na natin yan. Ayan. Pinapit na natin yung bago na yung langis yan mga kayabi. So marang post dito sa bypass. So magbabalik kami mamaya mga kayabi pag pinaandar namin. Just keep on watching lang. Ganda yung langis. So welcome back mga kayabi. Ito na mga kayabi, magda na mga kayabi yung 4HL1. Tingnan mo ilalim, Jay, may tagas. Tingnan mo ilalim. So suwabe mga kayabi, yung andar niya mga kayabi, smooth. Masyadong bonita ito mga kayabi. So yun mga kayabi, maraming po salamat mga kayabi sa inyong walang sawang pagsubaybay mga kayabi sa aking YouTube channel mga kayabi. Please like and share mga kayabi na ating YouTube channel. Hanggang dito na lang mga kayabi. Pinakita ko sa inyo mga kayabi kung ano naging issue ng pagkahalo ng langis sa makina. Nakita nyo naman unang video mga kayabi, unang vlog, yung takip ng diesel, takip ng langis. Nakita nyo naman kung ano yung pinalitan, slave replace, laki ng bingkong mga kayabi ng cylinder head. So ngayon natin mga kayabi kung subaybayan natin. Marami pong salamat mga kayabi sa nagtiwala dito sa isim ito mga kayabi, na biyahe sa isim. So marami na rin pumalikot dito, hindi madali kung ano nagiging issue, bakit mahalo yung langis. Yun lang mga kayabi, kung bago ka sa YouTube channel mga kayabi, huwag kalimutan i-like, i-share ang video mga kayabi, at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Yun lang mga kayabi, that's it po. So yun mga kayabi, ano natin to mga kayabi, yung ating ginawa mga kayabi na 4HL1. So shout out pala sa mag-ama na si Richard Tan pala, at saka si Paulo Tan. Salamat sa inyong
tiwala sir na ibinigay niyo sa akin, na nagtiwala kayo sa akin na dinala niyo sa shop yung inyong truck. Pinasusolve niyo sa akin yung problema ng inyong truck na 4HL1. So sana ma-solve na natin. So nakita naman natin kung ano ng proseso ang ginawa natin mga kayabi. Salamat sa inyong siwala sir. Sana mapatino natin yung inyong unit. Hindi na magkaroon ng halo ng langis sa tubig. So yun lang po. Marami pong salamat. Just keep on watching.